Magandang gabi, Bato de la Rosa. Huwag ka matakot. Magpakalaki ka po. Hindi ka po pwedeng arestuhin. At kahit na arestuhin ka, magpakalalaki ka. Sayang naman yung pagiging dating hepe mo ng Philippine National Police. Ika nga ng mga kumukutya sa inyo na mga kalaban ninyo. Kung kayo noon ang pumatay, tapang-tapang nyo. Ngayon, ikaw huliin ka lang, hindi ka naman papatayin. Bakit mo matatakot? Kaya Bato, pinapaasa kita na walang mangyari dyan sa kaso laban sa iyo. Pustaan tayo, hindi ka kayang arestuhin. Sapagkat po, bawal na bawal kang arestuhin. Ang batas ng Pilipinas ay pabor sa iyo. Ang batas ng ICC ay nilabasan ka ng warrant of arrest pero wala itong visa kung pag-usapan mo ay yung ipaglaban ang karapatan. Bakit ka matakot? Meron ka pong nakabinbin na kaso na sinampa mo sa panahon nung tinapon si Duterte sa diheg. Nung araw na yun, sinampa mo rin ang kasong yun. Sinampa mo yung petition for certiorari. At dalawa kayo ni Digong Duterte doon ang petitioner. Isa sa mga issue na napaka-importante para sa kaso mo ngayon ay nandun na. At dahil po sa katotohanan na ang pag-aresto sa iyo ay isa pang issue, tanong kung dapat o hindi. At ang tanong na yan ay hindi po pwedeng sagutin, isasagot ng Department of Justice. Na magdidesisyon sila gagawin ang kagaya sa iyo, kagaya kay Duterte, na hinuli. Yung ginawa po kay Duterte ay kidnapping. Alam nila yan. At sa totoo lang, nangangatog ang mga tuhod ng mga yan kung papalit na ng administrasyon. At sigurado po ako na ipapahuli mga yan kakasuhan ng non-bailable na kidnapping with serious illegal detention na kidnapping. Ang parusa po niyan ay habang buhay na pagkakulong at walang piyansa. So tandaan mo yan, hindi tatagal yan si Rimulya. Dalawang Rimulya, yung ombudsman ngayon at saka yung Rimulya na DILG. Sigurado po ako dyan. Kasi po hindi masustini ng claim of justification na magkaroon sa sabihin nila na legal yung pag-aresto kay Duterte. Illegal po yun. Mismo nga na nga, ang Supreme Court nagsalita. Sa kaso ng extradition, na pag binasa natin ang extradition treaty, ito po ay nag-a-apply kahit sa ICC. Ipakita ko po sa inyo yung bagong nilabas ng Supreme Court na Rules of Court on Extradition Proceedings. Ito po yun. Kung makita ninyo yung title yan, Rules on Extradition Proceedings. Didiretso tayo doon. Saan ba ito nag-apply? Nag-apply po sa lahat ng klase na pag-transfer ng Pilipino mula sa Pilipinas papunta sa labas ng bansa. Kasama po dyan, hindi lang po yung requesting state. Kasi dito po sa paragraph A, extradition means the removal of an extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities to enable the requesting state to hold
the extraditee in connection with any criminal investigation directed against them or for the execution of a penalty imposed under the penal or criminal law of the requesting state. So, kung makonsidera man yan na sakop ang ICC, wala kang dapat katakutan. Lumabas ka. Anyway, magagaling naman ang abogado mo si Attorney Israelito Torion. Tapos, ang kalaban mo naman ay nagsasabi, pero titignan muna natin ang extradition rules na batas sa PD 1069. Pero bago natin tignan yan, nais ko muna i-discuss para naintindihan nyo kung paano ang proseso ng extradition. I-discuss ko ito sa general na presentasyon. Ganito po yun. Kung may warrant of arrest galing sa labas ng bansa, sabihin natin, i-discuss muna natin kay Kibuloy. Si Kibuloy po ay may warrant of arrest galing sa California District Court. At ang California po ay sakop ng United States of America. So, ngayon, kung meron siyang hinihingi ngayon ng Amerika, ipapasa ngayon yung unang proseso sa Department of Foreign Affairs. Yung Department of Foreign Affairs naman, ipapasa ngayon sa Central Authority na kung tawagin ay iyan po yung Department of Justice. At ang Department of Justice naman, ibibigay ngayon yan sa Office of the Solicitor General para naman ang Solicitor General ay magsasagawa ng petition for extradition at isasampa sa korte. So ngayon, pag isasampa sa korte, ang gagawin ngayon ng Solicitor General ay mag-request siya sa korte na magpalabas ng warrant of arrest. So ang extraditing court ay magpalabas ng warrant of arrest para hulihin kung sino man ang nakalagay doon. Depende yan sa korte kung ilabas niya ang warrant of arrest o hindi. Ang tao naman na huhulihin ay may opsyon. Susuko siya para harapin yung extradition case o hindi. Kung hindi siya susuko, malamang po magpapalabas ng warrant of arrest ng korte. So, either huhulihin o mag-surrender siya. Kung susuko siya, may chance pa siya na makahingi ng tinatawag na piyansa na lalabas siya sa ayon sa piyansa. Nakalagay po sa parusa ng Republic Act 9851 na ang crime against humanity ay hanggang 20 years lamang ang parusa. Therefore, pwede siya magpiyansa. So bakit ka magtatago? Bato. Kung gagamitin, sa ngayon po, naguguluhan ang Department of Justice. Kung anong gagamitin nila, kung extradition rules daw o susundin nilang ginawa kay Duterte. So, yung mga galit kay Digong, nagsasabi hindi daw extradition yan. Pero yung hindi galit kay Digong, yung fair, yung normal, ay extradition pa rin ang lahat po yan. Kaya wag kayo magsabi na no extradition. Mali po sila lahat. Kakasuhan ko sila lahat ng disbarment. Lahat na magsasabi na hindi sakop ng extradition rules ang ICC. So ngayon, habang nakapagpiyansa siya, gugulo ngayon mabilisan na hearing at magdesisyon ngayon ang RTC. Saang RTC kaya isasampa ng Office of the Solicitor General? Most likely po sa Manila. So Manila, iraraffle sa Manila, kagaya po na nangyari kay Mark Jimenez. Kung maalala mo si Mark Jimenez noong araw, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na presidente siya. Siya po ay may kaso sa United States of America na kinasuhan po siya ng kasong paglabag sa election law ng United States of America. Kasi bawal po, criminal offense po sa Amerika ang magdodonate ka ng kampanya, pangkampanya, kung ikaw ay hindi Filipino citizen. So nag-donate siya, sobra pa. Nag-donate siya kay Clinton. Nakulong siya.
sa Amerika. Nakabalik na, nakauwi na. Tapos na, maigsi lang naman ang kulong niya. 3 taon lang ata yun. Kasi siyempre, ginawa niya, nag-plead guilty naman siya. So, pag mag-plead guilty ka, maigsing kulong lang ang ibibigay sa iyo. Next. So, yan po ang proseso ng extradition treaty. Ngayon, marami po nagsasabi na hindi daw sakop ang ICC ng extradition. Mga bullshit kayo. Ito po, basahin yung extradition rules. Ito, extradition rules. At tingnan nyo sa Rule 2, Rule 1, Section 3, Paragraph E. Ang ibig sabihin ng extradition is the removal of an extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities. Pag sinabi mo foreign authorities, nakita nyo na foreign authorities ang nakasulat. Kasama dyan ang ICC as foreign authority. Whoever says otherwise is guilty of ignorance of the law. Next, may option daw sila gamitin ang tinatawag na Republic Act 9851. Mamaya pag-usapan natin. Ito muna, tingnan muna natin, ano ba ang extradition na nakalagay sa batas ng extradition na ginawa ito sa panahon pa ni Marcos Sr. Ito po. Ito, ang batas natin sa panahon ni Marcos Sr. Presidential Decree 1069. Prescribing the procedure for extradition of persons who have committed crimes in a foreign country. Basahin natin, maiksi lang naman to. Whereas under the Constitution of the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. International law, kasama na dyan yung International Criminal Court. So, ano pa ang problema? And adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Whereas the suppression of crime is the concern not only of the state where it is committed, but also of any other state to which the criminal may have escaped, because it saps the foundations of social life and is an outrage upon humanity at large. And it is the interest of civilized communities that crimes should not go unpunished. Whereas it is a recognition of this principle, the Philippines recently concluded as extradition treaty with the Republic of Indonesia and intends to conclude similar treaties with other countries. Whereas there is need for rules to guide the executive department and the courts in the proper implementation of the extradition treaties to which the Philippines is a signatory. Now, therefore, I, Ferdinand Marcos E. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution, do hereby order and decree the following. Short decree, that this decree shall be known as the Philippine Extradition Law. Section 2, definition of terms. When used in this law, the following terms shall, unless the context says otherwise, have meanings respectively assigned to them. A, extradition. The removal of an accused from the Philippines with the object of placing him at the disposal of foreign authorities. Ang ibig po sabihin, Ma'am Pyra, ng foreign, kasama na po ang ICC. To enable the requesting state or government to hold him in connection with any criminal investigation directed against him or the execution of a penalty imposed on him under the penal or criminal law of the requesting state or government. Letter B, extradition treaty or convention. An extradition agreement between the Republic of the Philippines and one or more foreign states or governments. May salitang convention. Pag sinabi mo convention, treaty po ito.
na maraming bansa. Sinabi dito naka-define an extradition agreement between the Republic of the Philippines and one or more foreign states. Pag one or more foreign states, kasama na po dyan ang ICC. Kasi maraming states ang kasapi ng ICC. Accused, the person who is or suspected of being within the territorial jurisdiction of the Philippines and whose extradition has been requested by a foreign state or government. D. Requesting state or government. The foreign state or government from which the request for extradition has emanated. E. Foreign diplomat. Any authorized diplomatic representative of the requesting state or government and recognized as such by the Secretary of Foreign Affairs. F. Secretary of Foreign Affairs, the head of the Department of Foreign Affairs of the Philippines, or in his absence, any official acting on his behalf or temporarily occupying and discharging the duties of that position. Section 3. Aims of extradition. Extradition may be granted only pursuant to a treaty or convention and with a view to a criminal investigation instituted by authorities of the requesting state or government, charging the accused with the offense punishable within the laws, under the laws, and both the requesting state or government and the Republic of the Philippines by imprisonment or other form relevant extradition treaty or convention, or B. The execution of a prison sentence imposed by court of the requesting state or government with such duration as that stipulated in the relevant extradition treaty or convention to be served in the jurisdiction of and as a punishment for an offense committed by the accused within the territorial jurisdiction of the requesting state or government. Section 4. Request by whom made requirements. Any foreign state or government with which the Republic of the Philippines has entered into extradition treaty or convention. So, ilang beses ginamit ang salitang convention. Pag convention po, ang ibig sabihin niyan, agreement sa maraming bansa ang kasapi. Hindi lang isa ang kausap ng Pilipinas. Only when the relevant treaty or convention, laging ginagamit ang word na convention, remains in force, may request for the extradition of any accused who is or suspected of being in the territorial jurisdiction of the Philippines. The request shall be made by the foreign diplomat of the requesting state or government addressed to the Secretary of Foreign Affairs and shall be accompanied by the original or an authentic copy of either the decision or sentence imposed upon the accused by the court of the requesting state or government or the criminal charge and the warrant of arrest issued by the authority of the requesting state or government having jurisdiction of the matter or some other instruments having equivalent legal force. A recital of the acts for which extradition is requested with the fullest particulars as to the name and identity of the accused, his whereabouts in the Philippines, if known, the acts or omissions complained of, and at the time and place the commissions of these acts. The text of the applicable law or a statement of the contents of said law and the designation or description of the offense by the law sufficient for evaluation of the request and such other documents or information in support of the request. Section 5, the duty of the Secretary of Foreign Affairs, referral of request, filing to, ibibigay niya po sa Secretary of Justice. Yan ang ibig sabihin na. Number 2, the attorney so designated shall file. Ang attorney na designate dito ay yung Solicitor General. Tapos yung Court of First Instance, ito yung araw, ngayon Regional Trial Court po yan. Section 6, issuance of summons, temporary arrest. Itong sinasabi ko na arestuhin muna. Tapos, Section 7, appointment of counsel de officio. Kung walang abogado yung i-extradite, bibigyan siya ng abogado. Ngayon, public attorney's office na yan. Tapos, hearing in public exception, legal representation. The hearing shall be public. O, yan. Kailangan malaman ng buong bansa habang nagtatrial. So, the nature and conduct of proceedings. In the hearing, the provisions of the rules of court insofar as practicable and not inconsistent with the summary nature of the proceedings shall apply to extradition cases and
The hearing shall be conducted in such a manner as to arrive at a fair and speedy disposition of the case. So, mahaba yan, pero ang ibig na sabihin yan, sinasabi ko kanina, tapos may salitang section 16, surrender of the accused. Ito po yun ang tinutukoy na sakaling mag-surrender ang i-extradite, doon na papasok yung section 17 ng Republic Act 9851. Hindi po yan ibig sabihin na isusurko lang ng ating bansa. Huhulihin, mali po yun. Kung hindi natin ginagalang ang mga warrant of arrest ng ibang bansa, the same is the treatment insofar as the ICC warrant of arrest is concerned. Pag binigyan mo ng ibang meaning ang warrant of arrest ng tinatawag ng ICC, ang ibig pong sabihin niyan ay nilalabag mo ang batas na tinatawag na nor shall any person be denied the equal protection of the law. What applies to any person like Kibuloy having warrant of arrest from other country must also apply to Bato, must also apply to Digong Duterte. Kasi pare-pareho lamang sila na warrant of arrest. At kung payagan mo na mag-aresto sila na hindi dumadaan sa korte natin, that is the height of abuse. At makukulong sila. Sigurado ako. Kung hindi lang magbabago lang presidente, makukulong po sila lahat. Yan ang aking sinasabi dyan. Ano ang pagkakaiba ng taong may warrant of arrest galing sa ICC at ang taong kagaya ni Kibuloy na may warrant of arrest galing sa Amerika? Wala po. Pareho lamang sila may warrant of arrest. After all, ang ICC ay binubuo ng maraming bansa. At sinasabi sa extradition law natin sa Public Presidential Decree 1069 na ang ginagamit na salita hindi lang treaty, kundi convention. Anong pagkakaiba sa convention at treaty? Ang treaty po ay maaring bilateral. Pilipinas at saka ibang bansa lang. Isa lang. Pero, kung convention na tinatawag ay hindi lang ng Pilipinas at saka isang bansa, marami pang ibang bansa ang involved. Ang ICC ay binubuo ng maraming bansa. Kasama ang Pilipinas dati dyan. Kaya, there is no difference between an extradited that you call as normal and a person who has the warrant of arrest coming from the International Criminal Court. Pare-pareho lang sila ang treatment yan. If we will say the other one is different, then you are violating Section 1 of Article 3 of the Constitution that declares no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Lahat yan dadaan sa korte natin. Yan po ang tawag na due process. Kahit sino man pumatay ng tao na marami, dadaan ka sa due process. Hindi po ibig sabihin na marami silang pinatay ay may katwiran na tayo para patayin si Bato, para patayin si Duterte. Dadaan ka po. Huwag mo ilagay ang batas sa iyong kamay at wala kang karapatan. Wala kang kapangyarihan. You have to follow the law. If you want your brothers, sisters, parents to be treated equally despite the sin, then you must also treat all other persons fairly, squarely, despite the fact that they have committed the most dumbest sins in the world. Ang testing po para ikaw ay magaling na tao at patas na tao ay kung ikaw ay para magiging
that dapat na judge, you must have that quality of a cold neutrality of the judge. Nang ibig mong sabihin, kaya mong ipaglaban ang karapatan ng tao na kaaway mo. Na kaya mong ipaglaban ang karapatan ng taong kinamumuhian mo. Yan po ang pinakamataas na uri ng pag-uugali sa mundo. Sabi nga ni Kristo, di ba? Pastor Rodi Rabi, batuhin mo sila ng tinapay, hindi bato. So ngayon, kung ang nangyari ngayon yan, sa totoo lang, kung ako tanungin mo, nakiusap, gumalaw sila. Kaya nga pumunta si Trillanes doon eh. Gumalaw sila doon para maisabay labas yung kay Bato. At para, kung mailabas ang warrant of arrest ni Bato, maililigtas na ngayon si Bongbong Marcos sa flood control projects. Kita mo ang galing? Ang dami talagang tao na nakatingin na lang sa arrest ni Bato. Hindi na nakatingin sa korupsyon ni Marcos sa flood control. Hindi na hinahanap si Saldico na binitpit niya palabas ang pera ni Marcos at ang pera ni Romualdez. Siya ang tagatago ron. Ano kayo? Mas malaki pa ang... Saan ba mas masama? Ang pinatay ni Cuno, ni Bato, tsaka ni Duterte? Yan, sabi niyo 6,000? O yung 1 trilyon na nawala? Na kinatkong nila ni Bongbong Marcos? Hindi ko alam kung saan kayo papanig. Saan ba mas masama? Ang tanong ko, pareho silang krimen. Pero saan ba sa dalawang kasalanan ang pinakamatindi? Ulitin ko lang. Ang lahat po na nagsasabi na surrender ay susubukan ko, kakasuhan ko ng disbarment kung abogado man sila. Kasi ito po, basahin natin na ipakita ko sa inyo yung Republic Act 9851 na sinasabi nila may salitang surrender. Ito, basahin natin yung surrender. Hindi nyo alam anong ibig sabihin ng surrender. At wala pong automatic na batas. Bawal na bawal gumawa ng batas ang Kongreso na utusan mo aristuhin. Bawal na bawal yan. Tingnan natin, ito yung Republic Act 9851. Ang punto ng pinag-awayan ay andito sa Section 17. Punta tayo sa Section 17. Ito siya. Ayan, Section 17. Basahin ko. Chapter 7, Jurisdiction. Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act. Pag sinabi act, yung batas, ibig sabihin. Regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. A, the accused is a Filipino citizen. B, the accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Or C, the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Tagalogin natin para maintindihan nyo. Jurisdiction is the power to hear and decide the case. Ang Estado, Pilipinas, ay gagawin niya ang kanyang kapangyarihan sa paghusga sa mga tao, kahit military man o sibilyan. Basta sinususpetsahan or inaakusa na nakagawa ng krimen na nakalagay sa batas na ito. At ang mga krimen na yan, isa na dyan po yung war crimes. Isa na rin po yun yung crimes against humanity.
na dito sa batas na ito ay pinaparusahan ng hanggang 20 years na pagkabilanggo lamang. Kahit saan pa naman ginawa ang krimen. Basta, number 1, siya ay Pilipino, yung akusado. At yung akusado, kahit hindi man Pilipino, basta naandito sa Pilipinas. At ang akusado ay, o di kaya ang akusado ay nakagawa ng krimen na crime against humanity sa laban sa Filipino citizen. May tanong ako. Hindi ba yung pangnanakaw ng ating pera ay crime against humanity yan? Dapat kasuhan si Bongbong, si Romualdez, si Saldico, at saka mga contractors, saka mga congressmen ng crime against humanity because they cause the severest damage and the damage to the reputation and integrity of the Filipino people. Not only integrity but dignity as well. Oh, nakalagay dito, in the interest of justice, sa ngalan ng katarungan, ang Pilipinas na nag-iimbestiga ay maaring hindi na mag-imbestiga kung merong ibang korte o international tribunal gaya ng ICC na nag-iimbestiga o kasalukuyan nag-iimbestiga. Pero kung pipiliin ng Pilipinas na hindi na mag-imbestiga, sinabi rito, the authorities may, pwede, hindi ibig sabihin na must, may, the word surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines. Pwede nang isoko or extradite ang mga tao ng akusado andito sa Pilipinas sa appropriate international court, if any, kung meron man, or to another state. Pero ang lahat na yan ay dapat sa pamamagitan ng extradition laws at saka treaties. Ngayon, ladies and gentlemen, wala na tayo sa treaty sa Rome Statute. Kaya hindi na mag-apply yung ini-imagine ninyo na hulihin si Bato kagaya kay Duterte at isoko doon. Mali po yun. Anong ibig sabihin ng surrender dito? Ang ibig pong surrender na sabihin dito ay nagtutukoy po ito sa mga akusado na kusang loob sumuko. Na kung sumuko siya, papirmahin siya ng waiver at isoko na lang siya direkta ng Pilipinas doon sa International Criminal Court. Pero kung ayaw ng tao, hindi pwede siyang hulihin ng Pilipinas. Kahit pa may Interpol, mali paggamit nila. Kaya mananagot sila sa 2028 kung iba na po ang presidente o di kaya kung mamatay si Bongbong Marcos at si Sara maging presidente, patay kang Rimulya ka. Yan po ang mangyari sa inyo. Makukulong kayo habang buhay. So, naintindihan na ninyo kung bakit? Huwag kayong magpapaniwala sa mga argumento ng mga taong interesado, mga abogadong interesado, mga abogadong galit kadigong. Kung ano no, binabaloktot nila yung ibig sabihin ng katarungan. Wala pong pagkakaiba ang sitwasyon ng taong may warrant of arrest galing sa Amerika kay Kibuloy o di gaya kay Duterte na galing naman ang warrant of arrest niya sa ICC o di kay Bato. Naintindihan na ninyo? Mark my word. Ang sinumang lalabag sa utos na ganito sa extradition ay matatanggalan sila lisensya kung sila ay abogado. Kapag ang batas, prinsipyo na namin yan, kapag ang batas ay hindi umuuri, if the law does not distinguish, neither the courts can distinguish.
hindi po nag-uuri ang extradition treaty na iba ang ICC, iba ang bansa. Pag walang sinasabi na pagkakaiba, wala kang karapatang gumawa ng paghihiwalay, pag-uuri. Isa pang rason yan. Tandaan niyo po, ang criminal law natin ay hindi mo pwede isa-isip lamang. Presumption ko yan. The power to punish cannot be presumed. Kung naintindihan yung salitang cannot be presumed, then you understand it. The power to deprive the right of any person cannot be said just so and so. It must be given by law in a very, very clear, explicit manner. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi nga klaro eh. Kapag hindi klaro ang batas, hindi mo pwede gamitin para tanggalan mo karapatan ang sinumang apektadong tao. Tandaan niyo po yan. Karapatan niyo po yan. Lahat ng batas po na nagpapakay na tanggalan ng karapatan, kayamanan man o buhay o kalayaan ang isang tao, yan po ay hindi pwede na, parang gano'n na rin. Hindi po pwede yan. Kailangan klaro-klaro ang batas. Hindi po klaro ang sinabi na surrender. Kasi pag sinabi mo surrender, no one, not one policeman, not even the president can order the arrest of any person here in the Philippines. Sabihin mo, di may warrant naman siya sa ibang bansa. May warrant naman siya sa ICC. Ladies and gentlemen, ang warrant of arrest po ay tinatawag naming criminal in nature. Pag criminal law, kung saan nangyari ang krimen, doon mo lamang siya pwede parusahan. Ang tawag namin dyan, territorial. Ang teritoryo lamang ng ICC ay yung members countries. Dahil hindi na member ang Pilipinas, hindi niya pwede maipatupad ang warrant of arrest dito. Kahit pa gagamit kayo ng Interpol. Yung paggamit-gamit ng Interpol, basahin niyo po. Kung marunong lamang kayo bumasa sa Google, sa Amerika, hindi ginagalang ang Interpol. Sa ibang bansa, hindi ginagalang Interpol. Kahit sa France, hindi ginagalang yan. Sa Pilipinas lang ginagalang kasi mga bangag ang mga tao rito. May tunog paghiganti. Gaya ganon ang ginagawa nyo. Kaya ikaw ba to? Kasalanan mo na rin yan kasi nag-inbook kayo sa programa na ganon. Although, maraming namatay, but then we cannot deny. Hindi natin ba itatanggi na tumahimik ang bayan sa loob ng 6 na buwan, 6 na taon? Ganon po ang ating puntos dito. So, naintindihan na ninyo. Kaya si Bato, huwag ka matakot, lumabas ka. Kaya hindi nga nag-attend kanina ng sesyon sa Senado, sa sobrang takot. Kala ko ba matapang ka? Kala ko ba matatapang mga taga Santa Cruz Davao del Sur? Kayo po, sino bang kumanta niyan? Yung kinakanta ka. O kayong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Baka kayo mamyaw-mew-mew, baka kayo mamyaw-mew-mew. Yun nga mangyari, mamyaw-mew-mew talaga kayo. Rimulya, mamyaw-mew-mew ka talaga pagdating ng ibang presidente. Ano lang kayo ngayon? Ego tripper kayo. Nag-ego tripping kayo. Kasi inyo ngayon ang presidente. Pero pagkatapos niyan, magtago na sa lahat ng lugar si Bongbong Marcos ang daming kasong kaharapin niya.
Kasama ka na, Remulla. Di pa ba kayo nagkanya? Di ba niyo iniisip yan? Na hindi lahat ng panahon kayo ang hari? Kaya nga, because of this, paulit-ulit na ito, Pastor Rodi Rabi. Paulit-ulit na ito sitwasyong ito. Kung sino na sa poder, panahon ni Duterte, marami din siyang inapi. Sa panahon ni Noynoy, wala siyang inapi masyado. Pero si Corona lang inapi niya. Pinatanggal niya sa pwesto. Pero may kasalanan din si Corona. Ang panahon ni Noynoy, marami po siyang inappoint na mga corrupt na tao. Isa na sa corrupt na inappoint niya ay walang iba kundi si Josephine de la Cruz, Josie de la Cruz, na dating gobernadora ng Bulacan. Nang umupo siya sa Philippine Postal Corporation, naubos ang pera ng PhilPost. Kaya nga, pag tiningnan natin ang kasaysayan natin, dalawang presidency lang ang hinahangaan ko sa panahon po ni Ramon Magsaysay Sr. At saka sa panahon ni Kung Dadong Macapagal. Payak na buhay ang ginagawa ni Kung Dadong. Tumakbo siya sa election, 1965 election, kalaban si Marcos Sr. Hindi na siya nangampanya kasi sobrang paniwala niya na alam naman ng tao na hindi siya nagnakaw. Tatalo siya. Kasi hindi nagkampanya eh. So pareho din sila ni Sergio Osmeña. Sa panahon ni Osmeña, nang tumakbo na siya dapat sa kapresidente, tumakbo siya for re-election. Tinalo siya ni Manuel Rojas. Paniwala din naman kasi ni Osmeña, alam naman ng mga Pilipino, hindi naman ako nagnakaw. Therefore, if you really want to win the election, it is not enough to say that you did not steal anything. But rather, by the fate or the stroke of our fate, laging nananaig ang mga magnanakaw. Pastor Rodi Rabi, bakit kaya? Itanong natin kay Pastor Benny Abante, kung sino pang hindi nananalo sa pagka-congressman. Maybe he knows the answer. Ang pakiusap ko lang sa inyo, magiging fair lang kayo. But I have high hope na hindi maaresto si Bato. Bakit po? Bato, makinig ka sa akin. Anybody who knows Bato, paki-forward sa kanya itong live stream ko. Hindi ka po pwedeng arestuhin. What you need to do? Ngayon, may nakabidbin kayong petisyon sa Supreme Court. Ipakita ko. Dahil sa nakabinbin na petition mo sa Supreme Court, hindi ka pwede hulihin. Ito po yun. Ipaliwanag ko kung bakit hindi. Ito po yung petition ni Bato. Naisampa ito noong March 11. O yan ha. O yan, anong title niyan? Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald De La Rosa, petitioners, versus Honorable Lucas Bersamin et al. Ibig sabihin et al, yung iba pa. Ang kaso, certiorari and prohibition. Ang hinihingi nila sa Supreme Court, ideklara na null and void at walang bisa at mali yung pag-aresto kay Duterte. Sumama sa kaso si Bato sapagkat ang isip niya ay siya na ang isusunod na aarestuhin. Kaya tingnan mo, ano bang issue nito? Ayan. Statement, grounds in support of the petition. Ito po yung mga issue. Respondents committed. Respondents, ibig sabihin, sila ni Bongbong Marcos, sila ni Bersamin, sila ni Remulla, dalawang Remulla, si Eduardo Año, si Gibo Teodoro, si Marcos Lacaninaw. The respondents committed
grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction when they allowed the entry of the ICC investigators and prosecutors to investigate the drug war in the Philippines and cooperate with the enforcement of the warrants of arrest arising from the said investigation. Dapat hindi ginawa ng Pilipinas yung pag-aristo kay Digong. Tapos isinakay sa eroplano at ipinadala sa dihig. Magsigway mo na ako. May tanong. Dr. Toto, sabi mo illegal. Bakit hindi pa may palabas si Digong? Ang sagot ko dyan. May tinatawag po na bene detente. Ano ibig sabihin ng bene detente? Good faith detention. Ibig sabihin yun. So, ibig sabihin, sa mata ng ICC, wala silang alam kung paano inaristo si Duterte. Kaya sa kanilang mata, good faith, inosente sila sa paniniwala ng sinuko si Duterte. Kaya may karapatan sila na hindi palabasin si Digong. Sa ngayon, ang pag-asa na lang ni Digong dyan makalabas, number 1, ay yung madeklarasyon na unfit to trial. At siyempre, ang isip ng ICC, ikulong habang buhay. Pero hindi mo naman pwede ikulong habang buhay ang walang hindi mo na sentensyahan. Kaya pwedeng basihan yan na mag-file sila ni Attorney Kaufman ng motion na palayain na lang pansamantala habang nagpapagamot, baka naman babalik sa fit to trial, ang kanyang sakit mawawala. Or, yung apila niya sa jurisdiction ay mananalo kasi umapila siya. Binasura nga ng pre-trial chamber ang kanilang argumento na walang kapangyarihan na maghusga sa kanya ang International Criminal Courts. Anong argumento nila ni Kaufman? Argumento nila, kagaya ng argumento ko rin, na wala ng kapangyarihan na maglitis at paghusga ang ICC kay Digong Duterte sapagkat nung nagsampa sila ng kaso ay expired na. Wala na. Prescribed na. Parang gaya lang yan sa Pilipinas. May pumatay sa Maynila. Nahuli siya after 20 years. So expired na kasi sa Pilipinas, hanggang 20 years mo lang pwede ikaso ang kaso. So kung kinaso mo siya, tapos na ang prescription, wala na ka nang abutin. Gaya rin lang yan sa kaso ni Digong sa crime against humanity. Na nang sinampa nila ang request for investigation para isampa na ang kaso, sinampa nila ni Fatou Bensouda na siyang prosecutor ng ICC noong May 24, 2021. Anong meron sa panahon yan? Sa panahon na sinampa nila ay hindi na po kasapi ang Pilipinas sa ICC o Rome Statute. Bakit? Kasi po, noong March 17, 2018, nagsampa ng withdrawal ang Pilipinas doon sa opisina ng Secretary General ng United Nations. At ayon sa Artikulo 127 or 127 ng Rome Statute, nagsasabi na kapag ang isang bansa ay magdesisyon na humiwalay, meron pang 1 taon na panugit bago ito tuluyan na mawawala o konsidera na withdrawn. Yan po nakalagay na unang kondisyon sa Article 127. So kaya, nung sinampa, nung March 17, 2018, natural, March 17, 2019, hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC o sa Rome Statute. At kung hindi na siya kasapi, hindi na siya pwedeng sampahan ng kaso. Isinampa ang kaso May 24, 2021. Ang sabihin ko na bobo, ang bobo na 3 judge
sa pretrial chamber ay inaprubahan noong September 15, 2021 ang pagsampa ng kaso. Kaya ang pangontra naman nila ni Attorney Kaufman ay nakalagay po sa Artikulo 12, Article 12, Paragraph 2 na pwede ka magsampa ng kaso laban kay Digong o kung sino mang akusado basta sa panahon ng sinampa ang kaso ay kasapi pa ng ICC o Rome Statute ang bansa na kung saan ay citizen or mamamayan ang akusado. Very clear. So ngayon, tanong, binasura ng ICC pretrial chamber. Bakit? Kasi po, sabi nila, noong February 8, 2018, bago nagsampa ng paghiwalay ang Pilipinas doon sa Secretary General ng United Nations, ay nakapagsampa na po, nakapagdeklara ang Office of the Prosecutor sa pamamagitan ng hepe nito na si Fatou Bensouda na magkakandak o magsasagawa sila ng tinatawag na preliminary examination. At ayon sa pretrial chamber, yung preliminary examination na ginawa sa panahon na kasapit ang Pilipinas ng ICC ay sapat na basihan para sabihin na may kapangyarihan pa ang ICC na maglitis at maghusga sa kaso ni Digong Duterte. Ano naman ang kontra-argumento nila ni Attorney Kaufman? Your Honors, yung preliminary examination ay hindi po yan makonsidera na pagsampa ng kaso. Bagkus, para ka lang pulis niyan na nag-imbestiga. Hindi ka pa nakapagsampa sa opisina ng piskalya. Sa oras ng pagsampa sa piskalya, saka pa lang masasabi na ang kaso ay tumatakbo. Habang hindi pa sinasampa ang pulis, hindi mo pa makonsidera na kaso yun. So dito, nag-imbestiga lamang ang Office of the Prosecutor. At ang klase ng pag-imbestiga nila ay tumatanggap sila ng communication sa affidavit o reklamo galing sa kung kani-kanino. Kaya noong 2017, tumanggap si Fatou Bensouda mula kay Trillanes ng reklamo na nakasaad doon ang sinulat ni Matobato kung paano nangyari ang DDS. At ang abogado noon na ginamit ni Trillanes ay si Attorney Karim Khan na siyang Office of the Prosecutor ngayon. At dahil si Karim Khan ang nag-abogado kay Trillanes noong araw, tinanggal ng ICC si Attorney Karim Khan at bawal siya humawak ng kaso laban kay Duterte. Bakit naman bawal? Siya naman ay maglilitis, mag-uusig. Sa ICC po, kailangan ang mga prosecutor ang taga-usig ay dapat fail. Bakit? Kasi darating po ang mga sitwasyon. Kung minsan, sa pag-uusig niya at pag-imbestiga, makakakita siya ng ebidensya na pabor sa akusado. Kaya obligado siya na ibigay sa korte ang ebidensya na pabor sa akusado. At kung siya ay biased dahil sa siya ay naging abogado pagsimula ng kaso, malamang hindi niya ipapakita sa korte ang ebidensya na pabor kay Duterte. So nakita niyo ng argumento? Ngayon, sinasabi ko, mataas ang aking pag-asa. Malaki ang aking pag-asa sa pagsasabi na mananalo si Duterte sa apila niya sa question kung may kapangyarihan pa ba ang International Criminal Court sa paglilitis at paghusga sa kaso ni Digong Duterte. At kung maghusga ito na wala, si Bato ay libre na rin. Lahat ay wala na ring karapatan ang ICC na magsampa at paghusga ng kaso laban kay Bato, laban sa kung kanino pa, kay Albayalde, laban kay Karamat, laban
kay Colonel Leonardo, laban kay Rohina Garba, laban din kay General Mati. At baka pwede pa nilang isasama si Sara Duterte. Bawal din yan isampa kay Attorney Vitaliano Aguirre na siyang unang Justice Secretary ni Duterte sa panahon na yun. So nakita nyo na ang laki ng pag-asa. Bakit? Kasi po, nung unang pag-apila ng bansang Pilipinas na ginawa noon ni Maynard Guevara bilang Solicitor General ng Pilipinas, ay umapila siya at sinabi niya, sinyalis niya na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat matagal nang nakawala ang Pilipinas sa ICC nung sinampa ang kaso. Anong desisyon? 5 po yung judge sa Appeals Court, Appeals Chamber ng International Criminal Court. At sa 5 judge na yan, 2 judge ang pumabor na nagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So bakit tumuloy? Kasi ang 3 bumoto pabor sa patuloy ng kaso laban kay Duterte. Ang katwiran naman ng 3 ay sapagkat hindi po pwede i-challenge ng Pilipinas ang jurisdiction kasi sa ibabang korte, sa pretrial chamber, ang issue lamang ay kung pwede ba ipagliban muna ang kaso dahil nangako naman ang Pilipinas na mag-imbestiga at ang Pilipinas na ang magsasampa ng kaso laban sa mga akusado. At dahil doon, sinabi ng 3 judge, hindi naman niya pinag-usapan kasing apila, kaya hindi namin pag-usapan yan. So, natalo yung 2 judge, 3 ang kalaban nila. But nevertheless, this time, it is a different thing. This time, ay completely china-challenge ng jurisdiction. Kaya, I have a high hope that the appeals court will dismiss entirely the case against Duterte, against Bato, against all of them, and against the Philippines. Yan lamang po ang aking masasabi. Kaya Bato, huwag kang matakot. Total, hindi ka pwedeng arestuhin dahil nakabinbin ang kaso mo na petition sa Supreme Court. At bawal po yan na ipatupad ang aresto na dahil nakabinbin pa ang tanong kung pwede ka bang arestuhin o hindi. At kung gagawa ang DOJ o police o kung sino man na arestuhin ka, ang mangyari, pwede silang makulong sa salang contempt of court. Bawal po kasi ang issue na tinitingnan ng Supreme Court na gumawa ng hakbang ang mababa na opisyal. Kung ang pagginawa ng pambababa na opisyal ay magiging moot and academic. Wala nang kwenta, ma-preempt ang issue doon sa Supreme Court sa ngayon. Tama ba arestuhin ng dahil lamang sa ICC warrant? Yan ang tanong. So ngayon, hindi pa nag-decision sa Supreme Court, pero nag-decision na halimbawa, ang Department of Justice, huli na yan. Ibig sabihin, ipinadala mo na sa DIHEG, ang mangyari, ininsulto nila ang Supreme Court. Pag ininsulto mo sa Supreme Court, wala na silang desisyonan. Napadala mo na eh. Ano pang habulin nila? Wala na. Bawal po yun. Makukulong sila ni Remulla kung tirahin niya sa ombudsman. Makukulong sila sa DOJ kung tirahin nila na papahulin na si Bato. At ang sitwasyon kay Bato, iba kaysa sitwasyon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, ay wala pang petisyon. Pero sa panahon ni Bato, merong petisyon na sa kagandahang loob ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion at saka Attorney Martin Delgra ay nakatulong sa kanya dahil nakabinbin ang petition for certiorari na ito. So, yan lamang po at mag-shout out ako sa inyo. Buknoy TV,
Walang kidnapping dyan kay Demonyong Digong. Yan ang opinion mo. Pero dapat sana ang opinion mo ay nakasandal sa alam mo ang batas. Okay? Buktoy TV. Pagbigyan kita kasi hindi mo naman alam yung sinasabi mo eh. Helen Baguio. Romulo Domingo. Totoo, hindi extradition ginawa kay Duterte. Surrender, ikaw lang sabi, illegal. Illegal po yon, Romulo Domingo. And do not dare to say that. Lahat ng abogado na sasabi na legal yon ay kakasuhan ko ng disbarment. Salonga Sakal, Senator Bato, be vigilant because we can trust ICC and Bongbong. Ang problema ko lang dyan baka ipapatay siya, baka barilin siya. So, mag-ingat ka ba to? Baka barilin po kayo. Tapos, Mampira, ay huwag ka maniwala, no extradition. Huwag ka maniwala dyan. That is a big wrong. Big mistake. Nathaniel De Vicentillo, pinapanood ka ng wuwa ko. Ganun ba? Salamat po. Salamat sa pagpapanood, Nathaniel. Ricardo Messina, PBBM, don't follow any rules and laws in this country anymore. Pastor Rodi Rabi, good evening. Marites Zolina, watching from Qatar. Sir Toto, kayang-kaya nila arestuhin si Sen Bato dahil ang gobyernong ito puno ng katraiduran. Madaya, hindi sila sumusunod sa batas at nagawa na nila yan kay PRRD. Rodi Rabi, stay safe. Salamat po. Jorim, Marcos, resign now na. Jody, Pastor Rodi Rabi, Kivini, 63. God save the Philippines. Martes Zolina, more power sa Toto. Filean mo na ng kaso ang paggagong mga abogada ng konti na yan. Armando Cabrera, kahit anong gawin nyo pag depensa mga masasamang tao, Toto, hindi ka na mananalo kasi the divine justice is more powerful to the justice of man. Anong ibig mo sabihin, Armando Cabrera? Ibig mo sabihin, Satanas si Digong, kaya divine justice. Kailan ba tayo nagkaroon ng divine justice? Ituro mo nga, bagitin mo sa akin. At bakit tayo, mga Pilipino, ay pinagkaitan, pinagnanakawan kung may divine justice? Sige nga. Wala pong divine justice na nangyayari sa atin. Lahat po, gawa ni Satan to. Hindi po yun divine justice. Ay nako. Edmond Bornasal Beltran. Tuklasin natin. Mary Jean Bolivar. Kabulukan ng Bangag Admin, Sir Doc. Is Eduardo Tolentino. Live ba tayo? Live po, sir. Martis Zolena. Sir, tanong lang po kung mangyari man na bawian ng buhay si Duterte sa diheg, pwede pa ba ipagpatuloy ang kaso sa mga core groups traidor na nagpapadala? Yes, pwede. Ophelia AP Beth Taipan. Attorney Kausing, si Attorney Patakas Conte, laging nagsasabi na kung siya daw si Bato, sumuko na lang. Ay, wala yan kwenta. Is men. Good evening po, Attorney Terador. Late po na open ang live. Bakit po kaya nila winawalang hiya ang batas at constitution po natin? Mga leaders pa naman po sila. Ano pong pwedeng gagawin ng mga Pilipino para matigil? Isa lang po ang pwede dyan. Samahan niyo ako sa aking advokasya na magpatayo tayo ng tinatawag na hukom na kung saan ang maghuhusga ay mga tao, hindi mga judge. Tawag po dyan sa Amerika ay jury system. Kung saan ang bawat hearing, bawat kaso ay magtatalaga, bubunot sa palabunutan sa voters list kung sino ang manilbihan na magiging judge. One-day trial lang lahat, kayang-kaya one-day trial. At hindi makauwi ang mga judge na tao, 12 po sila, kung hindi sila mag-decision kagad. Kaya kailangan desisyonan nila kagad ang kaso para pwede sila makauwi. Jing Onciano, good evening po. Alberto Montes,
Baring, LOL. Tapos Vivian Saremo. Engineer Toto, bakit denied yung appeal ni Kaufman? Sinabi ko kanina, deny lang po sa mababang korte sa pretrial chamber. Nagsampa na po si Kaufman ng apila. Nagsampa na siya ng apila at doon nadadalhin ang argumento sa appeals court. Appeals chamber kung tawagin. Vivian Saremo, nung panahon lang ng member ng ICC ang mga jurisdiction ng ICC, tama po kayo. Yasmin, 3 murder cases lang po ang sinampa ng ICC, Doc. Tingnan natin kung ilan bang nabuon lang ebidensya. Mukhang kulang sila sa ebidensya eh. Sige, pag-aralan ko yung kung ano. Ang problema ko lang po, Yasmin, ang ginagawa ng mga prosecutor, tinatago na, redacted ang tawag doon. Binuburan, hindi nila nilagay ang pangalan ng mga, kung ano mga ebidensya sinumite nila. Kaya sila lang nakakaalam. But nevertheless, magkakaruminta po tayo ng ideya niyan. Vivian Saremo, ibig sabihin kong expired na, kahit may kasalanan, ligtas na, di na pwedeng mapanagot. Tama po yan. Kasi kayo kung may mag-anak kayo na ni-rape, kailangan sa loob ng 20 years, isampa nyo ng kaso. Kung hindi, wala na po. Eric 09 official, Marcos Rosay. Yasmin, sabi po ni Attorney Libayan, ICC bulok at biased daw po. Halata naman eh. Jorem, kidnapping kay PRD, Mary Jane Bolivar. Kinausap nila yung ICC na ilabas yung warrant of arrest ni Bato para mawala sa isipan ng tao ang pinakamatinding pangungurakot sa ating kaban. Naimbagarabihim kabsat. Naimbagarabihim mga kabsat ko. Lalo na kay Chavit Singson. Na gusto niyang imbestigahan ang Ilocos Norte. Perforio Serrano, good evening, Idol. Dr. Engineer Toto. Eduardo Tolentino, Dr. Toto Kausing, pray kupa namin naman ang magiging senador ka sana next time. Okay. Basta ganito lang po. Tulungan nyo lang ako. Hindi naman mahirap siguro ito. Ikampanya nyo ako na magkaroon ako ng 10 million na subscribers. At kung meron akong 10 million subscribers, ay pwede na akong lumaban ng pukpukan sa pagka-presidente. At kung presidente na ako, babaguhin kong sistema ng katarungan na kung saan ang mga tao na mismo magusga at hindi na mga judge. At ang lahat po ng mga magdesisyon kung sino ang kakasuhan sa ating korte o hindi ay mga tao na rin sa pamamagitan ng tinatawag na grand jury. At gagawin din natin, jury system na rin ang pagdesisyon sa lahat kung sino tatanggalin ng ombudsman o hindi. At ang magiging ombudsman judges ay mga Pilipino na rin. Tribla, Boss Idol, huwag niyong nang palawakin ang maling paniniwala ninyo. Sarado na ang utak nyo. Ayaw nyo tanggapin ang resulta ng mga court decision. Ibig sabihin, ikaw ang tama versus 100. Tama po ako sa sinasabi ko po. Pasensya na po, Tribla. Albert. Maribel Almasan, ambot sa imo. Okay, hanggang dyan lang po pa tayo. Maraming salamat po sa lahat. Kontra man kayo o hindi sa aking binabanggit, maraming salamat po. Paki-like, share, at saka yung kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo. At mag-invite pa kayo ng ibang mga kaibigan na mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.